Dito po, district. Guys, dito po kami sa piyesta ng Diyos ng MCJ. Salamat sa Diyos. Ito po ang piyesta namin. Ito po ang pinaka-piyesta namin. Piyesta ng Diyos. Piyesta po ng ano to. Guys, talagang piyesta ng totoong Diyos, hindi Diyos-Diyosan. Ito ang piyesta namin tinatawag, yung piyesta ng Diyos talaga. Tapos, ano sila? Nagbibigay sila ng medical mission, tapos meron silang free grocery, may mga service silang medical, tapos meron po kayong may ano po ito, papakainin po kayo para nga po pesta talaga, kaya lang as in pesta ng ano talaga, pesta ng Diyos po, hindi po pesta ng Diyos-Diyosan na nakasanayan natin. Ito na po yung totoong pesta, hindi na po yung nakasanayan natin nung maliliit tayo na yung sinasabing pesta ng mga Diyos-Diyosan, ng mga patron. Ito po talagang pesta, ito pesta para sa Diyos talaga. Ito yung pestang hindi po bawal pwedeng ganapin, kasi talagang pesta para sa Diyos. Ito po ang mga kapatiran po ng MCGI. Pero pwede rin po, welcome din po rito kahit ano pong religion, welcome po kayong pumunta rito para kung gusto nyo makipesta. Ito po yung pila. Ito po. Pesta ng Diyos. Pesta ng pagpupugay sa talagang totoong Diyos, sa Diyos natin, hindi sa Diyos-Diyosan ng mga patron. Totoong Diyos po. Kasi nakasanayan po nating pesta, kasi nung ang nakasanayan nating pesta na yung pesta ng mga patron, ng mga nag-aalay ng mga pesta sa Diyos-Diyosan. Ito po totoong pesta po to, pesta po na inaalay sa ating Diyos talaga, sa ating Diyos Ama. Ito po, ganito po, nagtitipon-tipon po kami. Kaya pwede din pong pumunta yung mga hindi po member, pwede pong pumunta kung gustong makabil din po ng mga benefits. Kahit hindi po kayo member, welcome po lahat dito. Hindi yung member lang po, kahit ano po, kahit sino, welcome po lahat dito. Nasa ano po kami ngayon, nasa Doña Farm. Ngayon lang din po ako nakapunta rito. Doña Farm, Orani, Bataan. Ito po, papasok na po kami. Ayun. Makita ko si Tito Junior dito. Makita ko yung tuhin ko kasi nasa si Tito Junior sa lokal ng Bataan yun, alam ko Samal siya, lokal ng Samal ba, Orani o Balanga. Basta dito po yung lokal nila sa Bataan. Yung tuhin ko na una pong naging membro sa akin ng MCGI yun. Yung tuhin ko. Magkita kami, loobin ng Ama. Sige po guys, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang po sa inyo yung pesta naming mga MCGI na kung tawagin po namin po pesta ng Diyos po, na tumutulong po sa mga tao. Kahit hindi po kayo membro, pwede po kayo bibigyan po kayo ng meron po silang tinatawag na yung walk-in free grocery, tapos medical mission. Meron pa nga pong libreng gupit gusto nyo magpagupit. Tapos hindi na kayo magbabaon ng pagkain nyo kasi papakainin kayo. Para nga pong pesta, yung pestang nakasanayan natin, yung pestang, kaya lang ito pestang totoo to kasi talagang sa Diyos, hindi sa pesta ng patron na, di ba, pag po yung nakasanayan natin, pagka umani po ng marami sa bukid, mag-aalay ng maghahandog sa mga patron. Ito ang patron ng bukid, tapos yung patron, kung ano patron ng inano nila, nag-aalay ng pesta sa Diyos-Diyosan. Ito totoong pesta ng Diyos to, Diyos Ama. Tsaka ang layunin po ng pesta ng Diyos, tumulong po sa mga yun po yung ginagawa ng MCGI. Magbigay po ng benefit sa mga kapwa, kahit sino po, walang pinipili. Pumila ka lang po, ganun po. Walang pili po. Dito po napupunta yung inaano naming
buloy pag sumasamba kami. Kasi binapatikas po kami dahil wala po kaming kapilya, di ba? Ito po ang ginagawa na, dito po na hindi binubuhos ni Kuya yung yung naano namin. Hindi po sa paggawa ng templo, dito po binubuhos sa pagtulong po ng tao. Ang tinatayo po nila templong puso ng mga tao na gumagawa ng kongregasyon na magkasama-sama ang tumulong sa kapwa. Yung po ang dito po nila binubuhos yung naipopondo nila sa kapilya, ang pagtulong sa tao. Kasi madalas po siyang batikusin, di po ba nagtatanong bakit daw walang pinapatay yung magandang templo. Kasi po ganito nga po ang ginagawa, tumutulong sa tao eh. Hindi yun po yung paliwanag po nun sa mga nagtatanong na bakit walang mga templo yung mga MCGI na malalaki. Kasi di ba yung mga karamihan po mga ang lalaki ng mga nila, yung Katoliko sa Roma, pagkalaki-laki ng nila doon sa Vatican. Yung naman, meron ding malalaki dito rin sa atin, ang dami rin nilang malalaking mga bahay-sambahan, mga kapilya. Si Kaeli Soriano nung nabubuhay pa po, dito yun po inuukol yung yung napupundong pera ng dito po sa pagtulong sa mga tao na pinagpapatuloy po hanggang ngayon ni Kuya Daniel. Ganun po ang nangyari. Ang naging piyesta ng Diyos po. Ito po nila ginugugol ang nagiging pondo nila, pagtulong sa tao. O, sige po guys, nandito na lang. Ito guys, tinuloy ko lang itong continuous nito ng kanina. Ito po, nakapila pa po kami. Papasok na po kami sa loob. Pagpasok mo sa loob, tatanungin ka kung saan ka, kung sa optical o sa gamot o magpapa. Depende kung ano yung tulong na gusto mo ibigay sa iyo, tatanungin ka. Ito yung kagaya nakita niyo po, ang daming tao. Yung iba po dyan, hindi naman po member ng MCGI. Lahat po welcome dito. Pero siyempre mas marami po yung MCGI dahil siyempre talaga nagpupunta po kami, ma-attend po kami sa Pesta ng Diyos, saka nag-iimbita pa po. Pero yung iba po rito, hindi naman po lahat member ng MCGI. Iba-ibang po, religion, basta welcome po, ganun po. Ito po ang legacy ni Kaeli Soriano, yung pagsamasamahin ng mga iba't ibang miyembro na iba't ibang lahi, iba't ibang relihiyon na pag-isahin. Legacy po ni Kaeli Soriano to, na magsama-sama tao sa isang iglesia, isang paglilingkod. Kaya welcome po rito kahit sino, kahit anong relihiyon mo. Dito nagsasama-sama. Ito po ang legacy talaga ng legacy ni Kaeli Soriano, dahil yun po ang gusto yun ang legacy ng Diyos na lahat ng tao maligtas kaya dito po halo-halo po rito. Yan, pagtulong po sa kapwa, kahit sino po, kahit anong walang pinipiling relihiyon. Ayan po, nakita nyo gano'ng karami. Ganito po yan ayan ayan Bisita ng Rosa Sige, mamaya na ulit guys, tuloy ko na lang to. Yung pagbaba namin sa sinasakyan namin, hindi ko na na-video Sige, tuloy ko na lang po to mamaya guys.